Halika na, sabay tayo. At kung sinong may gusto, dahil sa tubig alat, likas na yaman to. Welcome back mga Kaspiro. Samahan niyo muli kami sa aming ginawang pamana ngayong araw. Kasama ko pa rin si Batang Spiro at Silent Thunder Bugoy. At sa pagkakataong ito, full day tayo. At nakasumpong tayo ng biyaya. Kaya para sa buong kaganapan, samahan niyo kami sa laot. Let's go! Good morning mga Kaspiro. Good morning mga langga. Let's go! Tama na muna ang half day dahil may dagat na sa umaga. Kaya abanti tayo sa full day. Yun, no? Shout out Sir Darius Pamadeco Pistejo and family. At Bro Rimon Lao, thank you sa Epsilon na witsot. Let's go, let's go. Sana makahuli tayo ng marami, makahuli tayo ng ligtas, magkaulam tayo ng masarap. Okay, let's go mga Kaspiro. Medyo masama ang panahon, malakas ang amihan, pero syempre sa mga area lang na medyo kubli, mahina ang alon at hangin, doon lang tayo mamamana. Maliit kasi ang bangka natin para sa 3 tao, pero hanggat kaya, tsagaan natin. Let's go! Kaspero, malakas. Amihan, namumuti ang amihan mga Kaspiro. Patago-tago lang muna kami dito sa mga kalmadang area. Panibagong spot ito mga Kaspiro. Nakita lang namin ito sa Google Map, kaya sinubukan naming puntahan, baka sakaling may isda. At dito ay meron dalawang big eye emperor, pero hindi na natin namit ang tamang distansya dahil bago tayo dumating sa ilalim ng dagat, nakalayo na yung malaki. Habang naiwan dito ay maliit na, kaya hindi ko na pinana. Pinagmasdan ko na lang itong pawikan na malapit sa atin. Isang Spanish flag snappers yung ating naging target lock dito, o yung saging-saging na tinatawag sa amin. Lumayo na yung target mga Kaspiro, kaya plano ko na sanang lumutang, pero nung tiningnan ko ulit ay pabalik na ito, kaya nagkaroon ako ng tsansa para mapana ito na tuluyan. Sa sobrang lapit mga Kaspiro, tumagos hanggang sa Muno line at pinasok niya sa may butas ng bato, kaya lumutang na muna ako para makapagpahinga. Pero nung i-retrieve na natin yung isda mga Kaspiro, shop na lang ang nandoon. Wala na yung isda, kaya sayang. Pero move on lang, natural lang yan, kasama sa buhay. At abanti tayo sa bandang unahan, hanap tayo ng panibagong target. Nasa rawis na ako ng bahura mga Kaspiro, kaya dito ay medyo malakas na yung agos. Dito ay dahan-dahan akong sumisid dahil sa kabilang side ng bato na ito ay merong nagpapahingang Harlequin Sweet Lips, at siya yung ating ninanais na mapana. Bagyang may pagkailap na ito mga Kaspiro dahil yung kasama niya kanina na Oriental Sweet Lips ay napana na ni Batang Spiro.
ito yung isa sa mga disadvantage mga kaspiro pag maagos yung shooting line natin o yung mono line na ginagamit na kumukonekta sa buya. Talagang pumupulupot ito sa bato. Kaya mas the best kapag maagos ay naka-built reel tayo. Habang nire-retrieve ko yung isdang ito mga kaspiro ay merong eagle ray na nasa panganto. Napakaamo lang nito. Doon sa area na gusto namin puntahan. Dito sa ating pangalawang spot, medyo maganda ang visibility. Hindi na rin maagos kaya nakapamana tayo ng maayos. Habang nagpi-pre-pull ako, meron ako nakita ditong isang golden trevally na nagpapalinis dito sa mga cleaner rust. Kaya dinikitan ko ng gusto para mapana natin ito. Ito yung ating naging pangalawang isda para sa araw na ito, isang golden trevally o badlon. Ito pa rin yung spot mga kaspiro kung saan tayo madalas na nakakahuli ng mga golden trevally sa ating previous video. Kasama sila Silent Hunter Bugoy at Batang Spiro. Wala kaming ibang choice na mapuntahang ibang spot dahil malakas na ang amihan sa mga oras na ito. At syempre maraming salamat po kay Sir Darius Family Copestejo sa sponsor niya sa ating pana. Ganun din sa kanyang family. At syempre kay Bro Raymond Lau sa binigay niya naman sa ating Epsilon na witso. Sulog kayo ay. Ayun mga kaspiro, kain muna kami. May puto na, may puto. Ay, Emperor. Huli ni Bata. Kilaway namin, kikilawin. Ay, sarap yan, inihaw bro. Inihaw, paksiw.
Tapos ng masarap na kainan mga kaspiro, muli ay namana ulit kami. Same spot pa rin, di pa rin kami umalis dahil hinihintay namin yung akyat ng isda. Kadalasan kasi alas 2:30 ang mga Golden Tree Valley dumadating. At sa pagsisid na ito mga kaspiro, mayroong hindi inaasahang pangyayari. Napakalapit sana ng red snapper sa atin, itong mangrove snapper. Kaya lang nung kakalabitan na natin, hindi ko na check na yung pana pala natin ay nakalak. Napakasayang mga kaspiro, pero mayroon pa rin magandang resulta. Matapos kong makapagpahinga, muli akong sumubok na mag-ambush at abangan yung red snapper kanina na hindi natin napana. Matapos kong makakubli dito sa bato at umanap ng magandang plastada, nagmamasid ako sa aking paligid mga kaspiro at nagbabaka sakaling baka nandito pa yung mga gat kanina o yung red snapper, pero higit pa doon yung dumating. Isang king mac ang bumulaga sa atin sa hindi kalayuan. Magtapon ng plastic sa baybayin. Yan ang kalaban ng dagat natin, tingin mo. Kung gusto mo ng linis, simulan sa sarili. Pag nagmamahal ka sa dagat, mararamdaman niya yung totoo pare. Sa sobrang lapit ng distansya mga kaspiro, tumagos agad sa monoline yung isda. Tuloy. Trabaho ni. Tumimbang din ng 4.9 kilos yung ating tangigi na ito. Ito yung ating kauna-unahang naging tangigi sa ating 130 cm na carbon.
Binalikan ko ulit yung spot na pinapanaan natin mga kaspiro, at dito ay mayroong napakalaking popper fish o yung butiti. Sa iba ay nakakain ito at yung mga magagaling magluto, pero sa mga hindi bihasa, mas maganda nang huwag na natin subukan ito dahil poisonous yung klase ng isda na ito. Spearfishing Joseph Acton. Respeto sa tubig. Spearfishing live. Huwag pabayaan. Pagkarinig ko na may andar ng makina mga kaspiro, hindi na ako tumagal sa ilalim. Delikado kasi yung ganyang pagkakataon, huwag natin isaalang-alang dahil minsan tayo ang rumbo ng bangka at di pa natin alam. Spearfishing Joseph Acton. Tara na, Brad. Spearfishing live. Huwag abusuhin ang biyaya. Pumabantay lang ako sa unahan ng konti mga kaspiro. Dito ay sinubukan ko ulit na magmasid kung anong pwede nating mapana. Napakaraming mga bait fish pa rin. Sa ilalim ng alon. Huwag kalimutan kalikasan tong Kung mapapansin nyo mga kaspiro, napaka-active ng mga bait fish kapag mayroong agos, dahil dito sila nakakakuha ng mga pagkain. Sumasabay sa agos yung mga plankton na nagiging pagkain nila. Kaya naman active din yung mga pelagic kapag ganito, dahil nagkakaroon sila ng pagkakataon na magkaroon ng pagkain habang kumakain yung mga bait fish ng mga plankton, ay ang bait fish naman ang nagiging pagkain ng mga pelagic. Wala tayong ibang nakita dito mga kaspiro maliban dito sa isang double line mackerel na dumaan sa akin. Akala ko king mac na, kinabahan ako bigla. Sa ating next dive mga kaspiro, biglang umiba yung galaw nitong mga bait fish na nasa panganto, kaya pinagmasdan ko baka may pelagic na paparating, hanggang sa hindi ko napansin na mayroon palang marble grouper na nandito lang sa aking gilid. mararamdaman niya yung totoo pare. Yeah. Spearfishing Joseph Acton. Respeto sa Sayang mga kaspiro, pumasok na. Estimate ko siguro nasa 3 kilos na din. At sinubukan kong abangan na baka lumabas pa. Pero base sa kilos ng isda mga kaspiro, napakabilis nitong pumasok sa bato. Wala nang pag-asa na lumabas pa itong muli. Kaya naghanap na lang ako ng ibang target mga kaspiro. Panay ang fish call ko dito, nagbabaka sakaling baka may lumapit sa ating pelagic. Kaya lang wala tayo ng ibang nakitang possible na target mga kaspiro, kaya ahon na muna tayo at magpahinga sa ibabaw. Next dive mga kaspiro, free po lang ginawa ko dito dahil meron ako nakitang 2 pirasong blue spine unicorn, at ito yung pangarap ko talaga ngayong araw na mapana dahil kailangan sa school ng aking anak. Pero hindi natin namit ang tamang distansya dahil tuluyan na itong bumaba sa panganto. Napakasayang, 2 piraso pa naman sana at malalaki na. sa ilalim ng alon. Huwag kalimutan kalikasan tong tahanan. Bato, coral, isda sa paligid. Respeto lang, huwag mong sirain kapatid. Huwag puro kuha, magtira rin naman. May babalik na karagatan. Ingat sa dagat, huwag mong kalimutan. Diyan tayo kumakain, diyan tayo magkaibigan. Ingat sa dagat, huwag mong sayangin. Isda
Hindi na talaga bumalik ang dalawang pirasong surahan mga kaspiro, kaya lutang na muna tayo. Simulan sa sarili pag nagmamahal ka sa dagat, mararamdaman niya yung totoo pare. Yeah. Spearfishing Joseph Agdon, respeto sa alon, respeto sa Tapos makapagpahinga, muli ay nagsagawa ako ng pag-ambro sa mababaw na area. At dito ay meron ako nakitang 3 pirasong blue spine unicorn, yung surahan mga kaspiro na ating minimiti kanina pa. Pero hindi rin talaga dumikit ng husto at alanganin din yung laki nila. Spearfishing Joseph Agdon, respeto sa tubig, spearfishing life, huwag pabayaan. Orange na sana yung surahan mga kaspiro, pero hindi ko tinuluyan. Alanganin pa. Dahil meron din malaki na nasa hindi kalayuan, habang yung dalawang Spanish flag snappers ay kanina pang pabalik-balik sa akin. Spearfishing Joseph Second attempt mga kaspiro, dito pa rin sa spot na tinatarget natin kanina pa, yung 3 pirasong blue spine unicorn. Sa unahan ko lang mga kaspiro, mayroong isang leopard coral trout, yung tinatawag sa aming lapu-lapu. Hindi ko na muna pinansin ito, baka sakaling lumapit yung surahan na kanina pa nating hinahunting. Pero sa pagkakataong ito, mukhang wala na sila. Kaya nag-iisip na akong panain yung lapu-lapu na nasa bandang unahan lang. Mabuti at lumingon pa ako sa ating paligid hanggang sa bandang unahan na itong gawing kanan ay meron ditong high fin coral trout, at ito yung ating pinili dahil mas malaki siya kumpara sa isang lapu-lapu. Sinubukan ko lang ilong range shot mga kaspiro, baka sakaling abutin, at sapul na sapul naman. Napakaganda talaga ng accuracy ng pana na ito. Tinatawag rin sa amin ito na tiger o yung aswanin. Spearfishing Joseph Agdon, respeto sa tubig, spearfishing life, huwag pabayaan. Siyempre, at dahil wala pa rin tayong diving knife hanggang ngayon, ganun pa rin yung pamamaraan natin sa pagpatay ng isda. Hindi tayo, kasbira. Laking to. Ito na yung huli-hulihan nating isda para sa araw na ito mga kaspiro. Sumampa na ako para umuwi na kami. Alas 4:08 mga kasbira.
tayo. Dami na ng alas ah. Alright. Maaga pa tayo nakauwi, hindi kagaya nung yung mga nakaraan kasi half day lang kami noon. Ngayon kasi full time tayo. God. Let's go sa palengke. Kung ilang kilo ang aabutin. Ang ibigay sa atin ng Panginoon mga kapiro. Simulan sa sarili. Pag nagmamahal ka sa dagat, mararamdaman niya yung totoo pare. Yeah. Spearfishing Joseph Agdon. Respeto sa alon. Respeto sa buhay. Shout out kay Sir Richard Herrera, ang aming mayor dito sa bayan ng Dumaran. Bumili siya ng isda. Alright. Natin na kami sa palengke mga kapiro. Pawi na rin sa ating respeto kasi nadala sa balikat. Yan. Fishing life. Huwag pabayaan. Peace and love sa dagat. Dito naman po, ito na sa kanila. Ito na doon. Sir Darwin Cananya, shout out din po. Ikaw? Wala. Nakapon ka, nagliliman daw. May pa na akong ibawas Ang gasolina ko ang karon lang. Oo. 200 di ba? 210. Okay. 28. Walita galing mo ang edad rin sa Nikajiat. Oo. Okay. 28 mga kaspiro. Pila bro, pila? 2,008. Yung ulo po na. Lapu-lapu at jungle din. Request kasi ng anak ko yung lapu-lapu dahil Christmas party nila. Kabiche niya daw dalahin niya sa school. Ito lang ulamin natin. Una pa naman din. Okay lang. Ang pinakamasarap na part mga kaspiro sa pamamana, ang pagkain ng sariwang isda. Yun, oh. Golden Tribali yung ating sinigang, yung lapu-lapu kasi request ng anak ko para sa Christmas party nila. Kaya kain tayo. Kain! Nakuha dito sa isa kawadlong bro. Yung last na akong natira. Nakuha din sa kauban. Patabo. Wala. Pero siya ay pinakagamay sa grupo. Kaya nag-anak pa ko sa siya ang isa diri. Marami pala yon. Patabo.
Wow, may malunggay. Ang primero, 22. Buk. Ta, kibilang ide ay. Akong gigong kapag ano ba? Okay. I-post ni mo. Sarap. Kain tayo mga kaspiro. Tapos na yung kainan mga kaspiro. Dami natirang ulam, ang ulo ng golden nagalaw. Tapos nandito na tayo sa paghahati-hati ng biyaya namin ngayong araw. Alright po. Masarap na bahagi ng Yun, no? pamamahala namin. May asul. At yan ang allowance. Ayun mga kaspiro, nandito kami sa Taytay ngayon. At dito namin susubukan ulit mamana. Hinihintay lang namin sila Joy Adventure para makapag-set up na dahil plano namin dumayo. Maraming salamat siyempre sa mga patuloy na sumusuporta at walang sawang nanonood ng ating video. Kay Marcelo Bernaldez, Noel Cruston Umayana, ganon din kay Kit Umayana, Faith Umayana, Christine Umayana at Noel Umayana ng Antique. Ganon din kay Modisto Paul, Kasalom TV, shout out po. Marcelo Bernaldez, Larry Masilario Lacochero, ganon din kay Sir Darius ng Left-Handed Bully. Alright, ganon din kay Rini Alisi ng Pasay City, shout out din kay Rogers Cagadas. Alright, kay Bro Silent Hunter Bugoy, Romel Navarrete, shout out din po. Bong Hong Kong ng Cebu, maraming salamat, from Toledo. Ganon din kay Dama Master, shout out din. Ronald Dimbudo, Joel Antonio, Roberto Patalagsa, Fernando Lacasandeli, shout out din kay Alex Bag, maraming salamat pa rin. Kay Cristituto Kawaling, J. Matthew Buyog, shout out din. Julito Cuesta, Bon Portales, Super Pilot TV, Danilo at Judes Prince Adalim, shout out din kay Erlin TV. Ganon din kay Jopit Martin o Jopil Martin, Johnny J10, Ginny Somo Okrankudo, maraming salamat din kay Rebel Dogs, Mauricio Puas and family ng Camiguin Island. Ganon din kay GP Canido Vlog, GP Canido Vlog, Rinaldo Mahilom, shout out din. At siyempre Merry Christmas din. Jake Abinaris for Fishing, Asyong Sandara, Jerlyn Agbay, Eduardo Yonson, Idi Muradas, Arsenio Capaw, Richard Abejo, maraming salamat po kay Sir Nestor, ganon din kay Robin Ignacio, Jupit Kahildo, Ronil Gilo, Jasper TV, Rico, Robin Lara, Jonathan Andales ng Boracay Island, ganon din kay Gloria Vidal, maraming salamat din. Joey Marsantes o Joey Marsante, ganon din kay Edison Deson, shout out din kay Hanford de San Jose ng Kaluya Antique, ganon din kay Rapis for Fishing, Ronilio Mendoza at kay Ma'am Dimple Lim. Maraming salamat mga kaspiro sa patuloy na suporta at walang sawang panonood. Kita-kita po tayo sa sunod nating video. Ingat po tayo palagi at Merry Christmas po sa lahat.